Mga balita. Dire-diretso na. Walang preno. Weekend. Hi! Mga barikoy, araw na naman ng weekend. Ito ang News Pamor. Today's December 13, 2025. Radio Man Banjo po lamang na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Narito ang ating mga weekend news. Weekend. Senator Bong Revilla ang saldi ko kasama sa reklamo sa DOJ. Matinding baha sa bansang Indonesia. Bukana Bridge sa Davao bubuksan na. Hong Kong fire update. 10 outstanding barangay ng Pilipinas tumanggap ng award. Senator Bato maring kulong sa Pasko. VP Sara impeachment posible sa 2026. At 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Sa ating mga detalye, mga balitang dire-diretso, walang preno. Sa ating balitang nasyonal, sa makontrobersyal na issue ng flood control ghost projects maliban kay Saldico, nasama na rin si Senator Bong Revilla sa kaso sa DOJ. Natanggap na ni Senator Revilla ang kopya ng reklamo at hinihintay na lang ang counter affidavit ng senador. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend. Sa balitang international, sa mga kalamidad na dumarating ngayon sa mundo ng mga tao, nitong nakaraang linggo sa Sumatra, Indonesia, naramdaman ang matinding pagbaha sa nasabing rehiyon sanhi ng mga malalakas na ulan. Mahigit na 800 individual ang mga nasawi at marami pa ang nawawala. Libu-libong residente ang mga apektado ng baha sa bansang Indonesia. Mga balita. Dire-diretso na, walang preno. Kayo'y nanonood sa News Pamor sa ating balitang lokal. Nag-site inspection si PBBM nitong December 4 sa 1.3 km Bukana Bridge sa lalawigan ng Davao. Ayon sa Pangulo, bubuksan na sa nalalapit na Kapaskuhan ang nasabing tulay sa December 15. It is a 1.3 km bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th. Tulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Lahat ng nagtrabaho rito, congratulations, at we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. News Pamor. Muli sa ating balitang international, sa ating update sa naganap na malaking sunog sa 7 towers sa Hong Kong sa Wang Fung Court, Taipo. Tumas na sa 159 ang mga casualties. Sa investigasyon, lumalabas na marami sa mga trabahador ang naninigarilyo habang nagtatrabaho at aksidente nagliyab sa mga plastic na mga net ang mga scaffoldings na mga gawa sa kawayan. Nag-cost cutting ang nasabing kontraktor para sa malaking kita sa proyekto. Ang kontraktor ay naharap sa kasong manslaughter at korupsyon. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Ating balitang lokal,
Nitong December 3, 2025, nagkaroon ng seremonya para sa mga outstanding na mga barangay sa Pilipinas mula sa mahigit na 100 contenders na nagmamalas ng magandang programa sa mga barangay. Tumanggap ng pagkilala ang 10 barangay sa Galing Pook Awards. Ang seremonya ay ginanap sa Malacanang. Nagtitipon tayo ngayon upang kilalanin ang 10 natatanging programa ng ating mga barangay. Mula sa 132 aplikasyon ng iba't ibang barangay, nang ibabaw ang mga programang pinaparangalan natin ngayon dito sa 2025 Galing Pook Awards Ceremony. Sa barangay nagsisimula ang serbisyong pinakamalapit sa tao. Ditong unang nararamdaman ng bawat mamamayan ang malasakit ng pamahalaan. Hindi madaling gumawa ng mga programa lalo na kung limitado ang pondo, kulang ang tauhan at marami pang mga ibang pangangailangan ang komunidad. Ang pagbabago at pag-unlad ay nagsisimula sa pinakamaliit na hakbang at lumalakas kapag tayo ay sama-samang kumikilos. Mabuhay ang mga barangay, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa balitang nasyonal, maring kakibang selebrasyon sa Kapaskuhan ni Senador Bato de la Rosa. Pasko sa Kulungan. Ito ang kinakarap ng senador sa kaso ng extrajudicial killings o EJK sa war on drugs noon sa panahon ng Duterte administration. Sa panig naman ng DILG, handang hulihin si Senator Bato oras na makuha nila ang kopya ng warrant of arrest para kay Senator Bato. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend. Sa balitang National Parade, nais buhayin ng mga kongresista ang impeachment trial para kay VP Sara Duterte sa 2026. Ayon kay Congresswoman Leila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List na hindi lusot si VP Sara sa mga usapin ng confidential funds na 612.5 million pesos sa issue ng accountability sa kanyang departamento. Dagdag pa ni Congresswoman Leila. So hindi pa siya lusot, hindi siya pwede na nagsasabi na, yung para bang all of a sudden anti-corruption crusader na rin siya. Because she has her own issues. May I repeat? She has her own serious issues of corruption, of accountability that she has not really responded to properly and clearly na kailangan din niyang managot. Palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Mga balita, dire-diretso na, walang preno sa News Pambor. At sa ating huling balita, balitang nasyonal. Sa paraan ng transport strike, nitong nakarang Martes, Miyerkules at Huwebes, December 9, 10 and 11, muling nanawagan ng grupo sa gobyerno sa pasakit sa mga requirements na hiningi sa mga tsuper. Ito ang mananakay ang nagkakaisang terminal sa transportasyon, mas kilala sa tawag na manibela, ay nagsagawa ng 3 araw na tigil pasada. Hindi ganong naparalisa ang transportasyon dahil marami sa mga tsuper ang hindi sumali sa nasabing tigil pasada.